So tanungin natin, si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Good morning po sa inyo, Congressman Sendanya. Maganda umaga po. Maganda umaga, Nimpa at Isa. Maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo. Naalala po namin Tama na Congressman Sendanya, kayo po yung isa sa mga endorser, di ba, noong impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba yung inyo pong grupo o mga kaalyado, meron din ho ba kayong plano na magsulong ulit ng impeachment complaint laban po sa Vice Presidente? Tama kayo, tayo yung una nag-endorse ng impeachment labang kay VP Sara Duterte noong nakaraang taon, if I remember correctly, December 2. Yes po. No, namin siya i-final. Sorry, 2 years ago. Yeah, ngayon, tayo ay nasa proseso na pakikipag-usap doon sa ating mga civil society partners, yung mga citizen complainants, as to how do we go about with the filing of the impeachment complaint. Kasi sa dulo talaga, bitin na bitin ang taong bayan. Nag-file tayo ng impeachment complaint, naglakas loob yung ating mga citizen complainants to step up at step out of their comfort zones para nang sa ganun ay makasuhan yung vice-presidente. Pero yung kanilang impeachment complaint did not see the light of day pagdating sa trial sa Senado. So kung bitin yung katarungan, bitin yung pagpapanagot sa presidente, marapat lamang tiyakin natin na eventually mapapanagot at sasagot siya sa mga kaso na ilang buwan na niya hindi sinasagot at hiniiwasan. Opo. So we're expecting na anytime soon ay sasabihan tayo ng ating mga private citizens na mag-endorse noong kanilang impeachment complaint sa vice-presidente. Pero kanina nga po may nabanggit yung partner ko dito na baka magkaroon ng unahan sa pagsasampa po ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente at baka mayroong ibang mag-file na sabihin na natin na mahina or para unahan yung lihitimo naman talaga na reklamo. Meron din po ba kayo nakikitang ganoon na possibility, Congressman? Abay, dapat natin iwasan yung ganyang possibility na mayroong mauna mag-file ng weaker complaint, yung tiyak na madidismiss. Ang sa ganon ay mag-kick-in na yung 1-year bar. Kasi pag yan na nangyari, parang wala na talagang recourse ang taong bayan sa pagpapanagot sa mga tiwali at abisadong opisyal. Nakita natin before, nung panahon ng mga 3 administrations ago, ganyan yung kanilang modus, no? Every year, sa simula ng taon, may magpa-file ng isang impeachment complaint at yung impeachment complaint will kick in the 1-year bar. Nasa ganun, wala na ibang makapag-file. So, if that happens, that will be tragic, nakalulungkot. Kaya kinakailangan talagang aralin pa ng House of Representatives ano yung ramifications nitong Supreme Court decision as to the rules of impeachment. Kasi precisely yan yung ating iniiwasan. Paano mapapaikot yung rules, yung batas, para makaiwas, makatakas ang mga abusado sa kapangyarihan. Opo, pero yun nga po, Congressman Sendanya, buti po nabanggit yun sa rules ng impeachment. Kasi after nga po ng desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin nga po yung pagiging unconstitutional ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente, nagpasabi naman po yung ilang mga House leaders na posibleng i-revise yung rules on impeachment, pero parang aminado sila na magiging pahirapan na po yung proseso ng impeachment. Ganon din po yung nakikita ninyo. Ako ay share yung sentiments sa mga kasama natin sa Kongreso, kahit sa Senado na sinabi nila na parang impossible dream daw yung impeachment. Pero sa dulo, hindi natin dapat hayaan na talagang maipit tayo doon sa technicality. Kasi ang nangyayari, yung mga makapangyarihan, nagagamit nila yung mga ganyang legal technicality sa gagamit ng depensa yung ating legal system para hindi sila mapanagot. So the House of Representatives have to be very sharp and courageous in terms of interpreting the Supreme Court decision. Pero at the same time, dapat tiyakin natin na anumang rules yung gagawin natin, hindi na naman tatakbo sa Korte Suprema kung sino man yung i-impeach para doon mahingi ng relief. Yung po binagit kanina mga kapuso ni Congressman Sendanya, yung impossible dream na yung impeachment, ang nagsabi noon si Senate President Tito Soto. And doon Kasi nga pinahirap daw yung impeachment process. Oo, naglatag ng kung anong mga dapat gawin. Parang inalis, ang isa pong sinabi niya, ni Senate President Soto, yung ibig sabihin hindi na po pwedeng halimbawa naka 1/3 na, 1/3 yung pag nakapirma pwede nang akyat sa Senate, tama ba, Yes, Congressman? Parang inalis daw yun dahil nire-require na kailangan lahat makabasa na ng impeachment complaint, kailangan lahat kayo may kopya, lahat may hawak na ebidensya. Pati yung Pinatagal mo yung respondent, proseso, dapat meron din silang pati kopya. respondent, pinatagal mo yung proseso, samantalang dapat pag naka 1/3 pwede nang iakyat. Kaya nga nung panahon ni dating Pangulong Erap, 1/3 lang, dasal pa nga lang, inakyat na sa Senado Oo, plus in-interpret din ng Korte Suprema ano yung sabihin ng session days versus calendar days, no? So maraming ganyang mga
sinasabi ng maraming legal experts na judicial overreach doon sa dapat kapangyarihan sana solely na Kongreso sa initiation ng impeachment. Pero yun nga po, Congressman Sendanya, kasi po doon na ipinasok ni Senate President Tito Soto yung Chacha daw. pagsuporta niya sa charter change o Chacha dahil po sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kayo ho ba, in favor po ba kayo na magkaroon na ng Chacha para maging malinaw na itong usapin ng impeachment? Ayon sa akbayan, tingin natin talagang hindi ito yung panahon para sa charter change. Una, wala nang panahon. Tapos pangalawa, alam naman natin na pag binuksan ng usapin ng pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwedeng pumunta na yan. At yung greatest fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendments sa ating konstitusyon. Apo, parang ganun din yung sinasabi ni Caloocan City Representative Edgar Rice. Ang sabi po niya, Congressman Sendanya, kahina-hinala at kaduda-duda yung pong biglang pagsulpot or pagsusulong ng charter change. Kayo ho ba bukod do sa sabi nga nila dapat na magkaroon ng pag-amenda sa 1987 Constitution dahil sa usapin ng impeachment, meron ho kayo ibang nakikita pa na pwedeng ipasok, ganun ho? Totoo naman kasi parang simula yung proseso ng charter change, hindi mo naman pwedeng sabihin na isang provision lang yung gagalawin. Pagka ganyan, talaga magbubukas ka ng malaking leeway, ng malaking gateway para nang sa ganon ay mabigyan din ng pagkakataon yung iba na may ibang mga interes pagdating sa pagbabago ng ating konstitusyon. Pero sa dulo kasi, kahit na ngayon may ganitong desisyon ng Supreme Court, pwede man naman ito magbago in the future kung sakali na may isa pang kaso at pero na naman silang gagawing bagong desisyon. So, while this is the situation where we are in, at naiintindihan natin yung exasperation, yung desperate natin because of the limitations given by the Supreme Court decision, dapat pangalagaan natin yung integrity ng ating konstitusyon. Apo. Dahil din po doon sa Supreme Court ruling yun, sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, they are not gods of Padre Faura for nothing. So, susundin naman po yung sa Supreme Court ruling, hindi ho ba whether sang-ayon kayo o hindi. So, yung sa mga inilatag pong patakaran, kailangang sundan na nang magpa-file ng impeachment complaint at kayo po sa Kongreso na natatanggap ng mga impeachment complaint. Tama ho ba? Tama yun. No? Sa ngayon, maaaring kahit ako I find it extremely alarming kasi tingin ko dito sa decision ng Supreme Court talaga na ito, ang talo dito ay taong bayan, na talo yung katotohanan at katarungan. Pero sa dulo, kinakailangan tayo mag-comply kasi nga kung tayo ay mamatigas ng ulo, ang mangyayari sa dulo kapag natapos na yung proseso sa House, tatakbo lang uli sa Supreme Court yung naakusahan at doon makakakuha ng relief at makakalusot doon sa kanyang kaso na kinahaharap. So, for so good tayo na i-adjust para maging compliant sa Supreme Court decision yung rules ng House of Representatives. While at the same time also, dapat maging maingat din yung House of Representatives na tiyakin na talagang dapat available pa rin para sa taong bayan itong mechanism for accountability. That is the impeachment. Pero yun nga po, may mga magsasampa ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero kamusta po yung magiging pagtanggap ng ilang mga kongresista? Kasi yun nga po, noting na malapit na rin yung election 2028, may mga nagsasabi, ay wala na kaming time dyan sa impeachment, sa laban sa Vice Presidente, baka iba na rin yung pananaw din ng ilang mga House members. Kayo, meron ba kayong mga naririnig-rinig na ganun din po? Well, tayo kasi ang kausap natin talaga yung ating mga citizen complainants. No? At sinasabi nila na kahit anuman ang maging political climate dyan sa House of Representatives ay itutuloy at itutuloy yung pagpapanagot sa Vice Presidente. Kasi parang hindi ito usapin ng political convenience ng members of the House. Usapin dapat ito ng katarungan at ebidensya. And I hope that when the time comes, kung magkapag-file na ng impeachment complaint against the Vice President, yung members of House of Representatives will vote on the basis of evidence, on the basis of ano yung nararapat para sa taong bayan. Ayan, siguro. Ikaw, may part? Doon lang po sa impeachment, dahil po doon sa Supreme Court ruling, di ba, doon sa 1-year bar rule, one impeachment per year, yung binanggit nyo kanina, baka mamaya may mauna na kalokohan lang yung, di ba? In so many words, baka kalokohan lang yung i-file para maharang yung talagang legitimate na reklamo. So paano po yung mangyayari dito? Halimbawa, sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte,
magtatapos tama ba February 6 yung 1-year bar rule, so February 7 pwede na. Ano yung bantayan ba? Iniisip ko lang yung senaryo, yung literal na senaryo. Bantayan ho ba sa hating gabi? Baka mamaya may maunang mag-file na kakampi naman ng Vice President. Yun yung kalokohan na impeachment complaint, sir? Kaya nga sa akin, hinihintay natin how the House of Representatives will interpret the Supreme Court decision. Kasi kung paano siya i-interpret, magre-reflect yun sa rules. Kailan ba talaga yung initiation? Kailan ba talaga nagtapos yung 1-year bar based on the Supreme Court decision? Kasi ito pa talaga ay February 6 o ito ay natapos na nung pang January. So yun yung kinakailangan natin hintayin ngayon mula sa leadership of the House. Kasi yun na magre-reflect doon sa ating bagong impeachment rules. Diyan kasi ngayon, gagalaw sa ganyang operative system yung ating mga complainants para tiyakin talaga na walang lusot si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin okay. po, Congressman Sendanya, ito po, ngayon, acceptance pa lang po nung, receiving nung mga impeachment complaint, di ba? So, pero, dapat mag-usap pa rin po ang liderato at ang yung rules committee ho ng Kamara para klaro Yes. kung paano nyo susundan yung impeachment Dapat mailatag na. rules. Oo, yung inilatag po sa Supreme Court. Yes, madali nga lang sana ang buhay natin, yung Faisa, kung constitution lang yung sinusundan natin. No? Kasi if it's only the constitution, dyan naman nakabatay yung rules of impeachment ng House of Representatives. Pero eventually kasi through time, may iba't ibang mga decision. Mayroon Francisco decision that also influence the policies of the House when it comes to impeachment. Tapos itong bagong decision, this will also have a great impact on the process of impeachment for the Philippines House. So sa dulo, dapat hinawin talaga ano yung rules na compliant dito sa Supreme Court decision. Nang sa ganon, walang makakalusot. Lahat mapapanagot. So ibig pong sabihin din dapat as soon as possible mailatag na rin 'di ba ng House leadership yung sinasabi nila na i-revise na rules on impeachment. At yan ang panawagan natin sa House of Representatives leadership na sa lalong madaling panahon, kinakailangang linawin na at ilabas na natin yung rules of impeachment based on this Supreme Court decision. Ayun. Sabi ni Senate President Soto, pinahirap yung impeachment process. Samantalang dapat, mabilis lang yan dun sa Kamara, yan yung prosecution level eh. Dapat iakyat agad sa Senado kasi yung sinasabing, isa din sa kong komentaryo is, yung due process na sinasabi, kasi di ba sabi ng Supreme Court, due process para sa akusado, tama lang naman, di ba? Pero yung due process na yun, mangyayari sa Senado kasi yun na yung paglilitis eh. Due process means a day in court. So yung paglilitis sa Senado yun. Ang Impeachment trial. O yun na yung impeachment trial. Ang mabilisan dapat doon sa Kamara. Tama ho ba, Congressman? Yes, tama. At sa totoo lang, itong desisyon ng Supreme Court ang na-deprive ng due process ay yung mga citizen complainants. Ang na-deprive ng due process, yung taong bayan na nawagan na managot si VP Sara Duterte. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, naglakas loob yung ating mga citizen complainants na kasuhan ang Vice President and they deserve their day in court. At yon ang diniprive sa kanila nitong Supreme Court decision. Ayun. Doon po sa mga grupo pong inyong mga nakakausap, ang pagbabatayan pa rin ho ba nila sa kanilang bagong impeachment complaint yung dati po na mga grounds or may possibility po ba na may idadagdag pa doon sa kanilang magiging grounds po laban sa Vice Presidente? I understand merong ilang idadagdag doon sa mga dating grounds na nabanggit nila doon sa first impeachment complaint that was filed 2 years ago. Ayun, opo. And ako, ibang topic naman, partner kay Congressman Sendanya. Kasi nung nakalipas po na linggo na isa lang na, finally sabi nga nila, yung panukalang anti-political dynasty bill. Sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kasi, partner, higit 20 House bills yung nagsusulong niyan. At isa po sa mga nagsusulong itong panukalang batas, yung akbayan, yung grupo ni Congressman Sendanya. Less than 10% ng Kamara. Pero kayo po, yung nung sinalang na po yung mga House bills na ito, Congressman Sendanya, kayo ba feel nyo talagang uusad po itong panukalang ito sa Kamara? Noting po na kasi ang daming, alam naman natin, ang daming magkakamag-anak dyan sa kapulungan, di ba? Mula So mag-ama, magkapatid, So yung mag-asawa. realistic diba? assessment ni Congressman. Kayo po. Sa totoo lang, isa hindi pa talagang susubukin ang House of Representatives nitong pagtalakay sa anti-political dynasty bill. Kasi dito susubukin ko hanggang saan talaga yung proteksyon ng personal na interes at ang kanilang paglilingkod at loyalty sa taong bayan. So this will be the ultimate test of the House of Representatives. Ang 20th Congress huhusgahan dito sa single piece of legislation na ito. At sana
yung ating mga kasama sa Kongreso, lalong-lalo na yung bahagi ng mga political dynasty, ay talagang piliin naman ng taong bayan for once in their life at hindi lang yung kanilang mga pamilya. Opo. Pero Congressman Sendanya, ano po yung kaibahan ng inyo pong House Bill kumpara doon po sa iba pang mga nakahain ngayon sa 20th Congress? Ang tawag natin dito sa panukalang batas ng akbayan pagdating sa anti-political dynasty ay Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill. Ibig sabihin, comprehensive, covered lahat, walang pinapalusot, walang makakatakas. Tingin kasi natin yan talaga yung kailangan ng ating bansa ngayon at yan yung spirit ng konstitusyon. Ang ating pinapanukala dapat up to the fourth degree of consanguinity or affinity, dapat walang ibang makakatakbo, isa lamang. No? Kasi alam naman natin hanggang magpipinsan talagang sa ating very tightly knit family values sa Pilipinas, kahit magpipinsan yan, minsan para yung magkakapatid. So, nakita natin in some areas in the Philippines, talagang isang buong angkan, mula uncle, tito, apo, hanggang sa mga kapinsan-pinsan and first cousin, sila yung nag-aharit sa probinsya o sa bayan. So, sabi natin dapat wala ang makakalusot, dapat up to the fourth degree of consanguinity. Dahil sa isang panahon na talagang malawakan ang katiwalian at malawakan yung pananawagan for accountability, the Filipino people deserve nothing less but a comprehensive anti-political dynasty law. Doon po sa inyong bill ay mag-a-apply po yung pagbabawal sa dynasty pati sa illegitimate family. Kasi alam naman natin, di ba, may mga Meron din politiko kasi na may extension ng pamilya eh. Oo, mag-a-apply yan. Kasi kitang-kita naman natin kahit sa national level ngayon, halimbawa doon sa Senado, mayroong mga ganyan pa rin tayo nakita ng mga incidents kung saan yung mga second family, third family, sila din ay nasa pwesto. And then, sa Senado po kasi, Soto, Lacson, Herciton, sa mahiwa-hiwalay po naming interview, sabi nila, unti-unti, wag yung isang bagsak na bawal agad ng sabay-sabay at sunod-sunod na Unahin mo na magkakamag-anak. sa local level. Halimbawa, local level. Kasi di ba nangyayari, Duterte na lang, di ba? Oh, dami nila. Concrete example, mayor, vice mayor, mag-ama o mag-ina, pati konsihal sila, congressman sila. Kahit sa iba pang lugar, ganun din, hindi ba? So, pwede ho ba yun? Local muna, para at least ma-introduce muna. Kasi pag sinabay mo yung senador o local, baka mahirapan. Kung makikita natin yung problema ng bansa, hindi naman local lang. Ang problema ng bansa ngayon mula national hanggang local. Kaya kung gagawa tayo ng solusyon, dapat ang solusyon para sa lahat ng level. Dapat walang palulusutin. Kasi kaya nga tayo nasa isang sitwasyon kung saan matindi ang katiwalian kasi may mga pinapalusot. May mga pinapalusot sa local at sa national level. May pagkukuntsabahan sa local at sa national level. So it cannot be selective. It has to be, paulit-ulit namin sinasabi, sa akbayan, comprehensive. Malawakan ang problema, komprehensibo dapat ang solusyon. Opo, naalala ko lang din sabi ni Congressman Roman Romulo, paano naman yung right to suffrage ng ating mga kababayan? Kasi yung mga tao kasi yung bumoboto Sila rin namimili. doon sa mga magkakaangkan na yun. Kayo po, ano pong masasabi nyo rito? Well, kinakailangan nating aralin talaga yung sitwasyon ng ating bansa kasi actually, dahil nga sa political dynasty, nakakurtail ang right to suffrage ng ating mga kababayan. Kasi limitado na lang yung kanilang pamimilian dahil yung iba hindi na lamang tatakbo sa posisyon kasi alam nilang pader yung babanggiin nila dahil mga entrenched itong mga political dynasty na ito. In fact, this proposal will enhance and enrich yung talagang options na meron yung ating mga kababayan pag sila ay pumipili at bumoboto kapag panahon ng halalan. Ayun. And with that po, Congressman Sendanya, maraming pong salamat sa inyo po laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat din pa Isa, stay bongga. Yes, bongga. Stay bongga. Thank you Salamat so po. much po. Yan po si Akbayang Party List Representative Percy Sendanya. Natuwa ako dun, stay bongga. Stay Hilingan, walang pinopro